Pero magandang gawin ito dahil yung mga pasasalamat natin sa Panginoon, yung pagpupuri natin sa Panginoon, maari nating mailagay sa isang awit. Okay? Pwede ka pang makapag-compose. Di ba? Sino sa inyo nakapag-compose ka na ng awit? Di ba? Oo. Di ba? So, titignan natin ngayong gabi na ito. Okay? At bago tayo pumunta dun sa mga main points natin, si Apostle Paul, 2 beses siya na nagbigay ng statement na making melody. Tignan niyo sa Ephesians chapter 5 verse 19. Ephesians chapter 5 verse 19. Okay? At yung isa naman, Colossians chapter 3 verse 16. So doon muna tayo sa Ephesians chapter 5 verse 19. Ang sabi dito, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Ayan, sabi dyan speaking to yourselves. Kaya nga, kapag nasa church tayo, when we sing, we are speaking to ourselves. Kumbaga, tayo ay nagtuturo sa isa't isa. Okay? During congregational singing. Kasi yung mga inaawit natin during congregational singing, mga awit ng papuri sa Panginoon na merong itinuturong truth sa atin. Okay? So itong mga awitin dito sa ating hymnals, okay? Mga awit na naglalaman ng katotohanan. Okay? So full of doctrinal truths itong ating mga awit sa hymnal na ginagamit natin. So sabi dito, okay? Speaking to yourselves in psalms, okay? Yan yung mga chapters dun sa Psalms, hymns, and spiritual songs. And ang binanggit dyan, singing and making melody. Saan? In your heart to the Lord. And then, in Colossians chapter 3, buksan nyo naman yung Bibles nyo sa Colossians chapter 3, verse number 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Okay? So, ang salita ba ng Diyos, nagde-dwell sa atin richly? Ha? Totoo ba ito sa buhay natin? Sabi dyan let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Ang word of God, hindi yan magde-dwell sa atin richly kung hindi natin yan binabasa. Kung hindi tayo nag-spend ng time sa word of God. Kaya, mga kapatid, pinapaalala ko muli sa inyo, bigyan natin ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos sa bawat araw ng buhay natin. Okay? Huwag mong hayaan na lilipas ang isang araw na hindi ka man lang nakapagbasa kahit isang chapter sa Bible. Huwag mong hayaan na lilipas ang isang araw na hindi ka man lang nakapag-pray. Kahit 15 minutes. Okay? Why? If we want the Word of God to dwell in us richly in all wisdom, sabi dyan, teaching and admonishing one another. Saan? In psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Okay? So, itong mga awitin na ito, yung psalms, galing yan. May mga isinulat na psalms si David. Okay? Galing yan sa puso ni David. Okay? Isinulat at inaawit yung hymns. Yan din ay galing sa puso ng mga taong na-experience nila. Okay? Kung sino ba ang Diyos at inilagay nila yan in a poem. Tapos nilagyan nila ng himig, no? Nilagyan nila ng melody. Okay? And then spiritual songs. Okay? Mga awitin na makakatulong sa atin to remember, okay? Yung mga truths mula sa salita ng Diyos at meron nga tayong ginagawa, may mga verses tayo na nilalagyan natin ng tono, hindi ba? Okay? Alam niyo yung 2 Corinthians chapter 9 verse 7? So si Pastor Gilbert yung naglagay ng tono diyan. Okay?
So, yung for you know the grace of our Lord Jesus Christ. Yan. Siya yung naglagay ng tono nun. Okay? So, may mga awitin pa sa Psalms. Okay? Ito, yung Ephesians chapter 5 verse 19. May ano yan eh. May tono yan eh. Okay? Ano yung tono ng Ephesians chapter 5 verse 19? Okay? Ito pala, Colossians 3:16. Diba? Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and in spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Yan. So, yan ay mga spiritual songs. At imbis na makinig ka sa mga worldly song, maganda, pakinggan mo na lang yung mga spiritual songs. Amen? Hymns. Pakinggan natin yung mga psalms na ito. Okay? These songs of praise sa Panginoon. Okay? So, natatandaan nyo ba si Paul and Silas sa Acts chapter 16? Nung sila ay nasa kulungan, anong ginagawa ni Paul at Silas? Okay? Kumakanta at nananalangin. Okay? Wala tayo sa kulungan, pero hindi tayo nananalangin. Hindi tayo umaawit sa Panginoon. Diba? So, makita sana natin yung halimbawa nito, ng mga taong ito, at ating i-apply sa ating buhay. So, ano ba yung mga klase ng awitin na maaari nating awitin during our prayer time? Letter A. Okay, letter A. Songs of praise. Yan. Okay? Songs of praise. So, meron mga categories tayong titingnan dito. So, dito sa songs of praise, tignan nyo sa Psalm 135 verse 3. Psalm 135 verse 3. Anong sabi dyan? Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name, for it is pleasant. So, yung awit na ito, na ating aawitin, pwede naman na galing sa songbook. Pero, maari din na pwede kang mag-compose ng sarili mo. Okay? Malay nyo, meron pala kayong gift sa paggawa ng awit, no? Okay? So, sabi dito, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name, for it is pleasant. Wag kang masyadong pansinin yung tono ng boses mo. Diba? Ay, sintonado kasi ako eh. Baka bumagyo. Diba? Baka mamaya umulan. Hindi. Okay? Wag kang masyadong, yung conscious dun sa hindi mo nakukuha yung tune ng mga songs. Okay? Ang binanggit nga kanina dun sa Ephesians chapter 5 verse 19, Colossians chapter 3 verse 16, ay yung mga awit na galing sa ating puso. Okay? So, si Paul tsaka si Ruth, minsan nagko-compose yan ng mga kanta eh. Okay? Silang dalawa. Okay? Nagko-compose yan dalawa. Minsan nga lang, yung kinocompose nila, pang-asar nila. Okay? Pero kung yung mga bata nagagawa yan, during our prayer time, mula sa puso natin, mula dun sa mga bagay na inimpress ng Panginoon sa atin during prayer time, pwede tayong maka-come up, pwede tayong maka-compose ng isang awitin para sa Panginoon. Okay? So pwede kang umawit ng mga songs galing sa hymnal, pwede ka rin mag-compose galing sa puso mo. Letter B, songs of power and mercy. Psalm 59 verse 16. Buksan niyo yung Bibles niyo sa Psalm 59 verse 16. Anong sabi diyan? But I will sing of thy power. Okay? So, yung awit natin, banggitin din natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning, for thou hast been my defense and refuge in the day of my trouble. So, yung psalmist dito, hindi lang siya nagbanggit patungkol sa pag-awit, kung hindi, binanggit din niya yung pag-awit ng malakas. Okay? Sabi niya, no? Okay? I will sing aloud. Okay? Bakit? Nais niya na i-express yung praise, yung thanksgiving sa power and mercy ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? So,
yung mga yung mga songs dapat galing yan sa ating puso. Okay? Pero hindi lang yan nasa puso kundi lalabas din sa ating mga bibig. Maririnig din. Okay? Naunawaan niyo ba? Okay? So, pag umaawit tayo, yes, hindi tayo maawit para sa tao. Pero let us sing aloud. Amen? Let us sing aloud. Kahit na mag-isa ka lang. Nahihiya ako eh. Baka isipin nila masakit ang ngipin ko. Hindi. Hindi. Di ba? Okay? Umawit ka. Kung halimbawa, nagigising ka ng alas 5 ng umaga, pwede ka namang umawit ng hindi sobrang lakas eh, no? Di ba nga, may mga nagbibidyo okay nga eh. Di ba? Madaling araw, nagbibidyo okay. Ba't ba siya kumaawit doon? Gusto niya lang, trip na lang. Ito, pag-awit ito sa Panginoon. Okay? So, lakasan mo na. Amen? Lakasan mo na pag-awit. Pero kung may natutulog pa, hinaan mo lang na onte. Ha? Baka magising eh. Pero kung magising man, edi sabihin mo, halika, sama ka na sa akin dito. Kanta tayo ng papuri sa Panginoon. Then letter C, songs of thanksgiving. Yan. Okay? So yung una, song of praise. Awit ng papuri sa Panginoon. Then songs of power and mercy. And letter C, songs of thanksgiving. Ano sabi sa Psalm 147 verse 7? Psalm 147:7. Sing unto the Lord with thanksgiving. Sing praise upon the harp unto our God. So, nasabi ko na nga sa inyo, naituro na sa atin sa mga nakaraan na messages natin na kapag tayo nagpupuri, kinikilala natin kung sino ba ang Diyos, yung mga katangian ng Diyos. At kapag tayo nagpapasalamat, binibigyan pansin natin dun sa thanksgiving yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya, dito sa pag-awit natin para pasalamatan ng Panginoon, isipin mo yung mga bagay na ipinagkaloob ng Panginoon. Diba? May awitin nga yung sabi niya doon, for making the sun to shine. Okay? Thank you, Lord. Ayun, may awit yun eh. Okay? So, nakalimutan ko lang yung ibang mga lyrics. Okay? Nung awit na yon. Pero yung sa kanyang family, yung kahit na yung pagkain lang, no? Na nakakain niya, no? Pinapasalamatan niya ang Panginoon. Okay? So, isipin mo, ano ba yung mga bagay na ibinigay ng Panginoon sa akin? Mga pagpapalang ibinigay at paano ko ba ito mapapasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng awit? Okay? Songs of thanksgiving. Okay? Dito sa pag-awit ng merong pasasalamat, ito ay nakabase dun sa mga specific blessings, specific gifts. Kung merong specific blessing, ha? Okay? Ilagay mo yan sa isang awitin at ihandog mo yan sa Panginoon. And then letter D. Okay pa kayo? Okay? So, anong oras na ba? 7:55. Okay? Less than 5 minutes. Songs of God's names. Psalm 69 verse 30. Anong sabi dyan? I will praise the name of God with a song. Ano ba yung mga pangalan ng Diyos na alam natin? Di ba? May mga alam ba kayo na pangalan ng Diyos? Maraming pangalan ng Diyos. Okay? Na inireveal na yung kanyang sarili. Okay? So, yung mga pangalan ng Diyos sa Old Testament and then sa New Testament, madami yan. So, pwede kang makakompose ng isang song na nakafocus dun sa name ng Panginoon. Okay? So, yung name na Jehovah, it means God is my Savior. O pwede kang mag-create ng song mula dun sa theme na yan, that God is my Savior. Okay? Alam niyo yung awit na at Calvary? Okay? Yung at Calvary, anong page nga ba yan? Okay? Anong page nga ba yun sa Songbook? 400. Tingnan ko kung tama. Okay? Hindi pala. Anong page ba yan sa Songbook?
492. Okay? Itong song na At Calvary, yung nag-compose nito ay si William Newell. Okay? Itong si William Newell, nung siya ay kabataan pa, okay, yung tatay niya, tumawag, okay, doon sa isang Bible college sa Amerika. Sabi niya, pwede bang tanggapin niyo yung anak ko kasi talagang pasaway. No? Pasaway. Talagang yung buhay walang patutunguhan. Sabi nung president ng Bible College, hindi po ito lugar para yung mabago yung buhay ng anak. 'Di ba? Okay? So, si Brother Chris, nag-Bible College to. Si Brother Mark, nag-Bible College eh. 'Di ba? Nababago ba yung buhay ng mga Bible College student? Nababago naman, di ba? Pero hindi reform institution ang Bible College, ang Bible School. Di ba? Pero ginagamit ng Panginoon para pag natuto, di ba? Natatransform yung thinking, matatransform din yung buhay. So, chinaga, okay? Yung president ng Bible College, si R.A. Torrey, chinaga itong si William Newell. Kasi unbeliever eh. Pero nung pumasok siya sa Bible College, yon. Nag-usap sila na, sige, okay? Every day, magkakaroon tayo ng Bible study. Naligtas itong si William Newell. Okay? At yung mga lyrics ng awitin na ito, dinidescribe yung buhay niya noon. Sabi niya dyan, years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me He died on Calvary. Pero sa verse number 2, sabi niya dito, by God's word, at last, my sin I learned. Kasi, mula sa Bible, chinaga ni Pastor R.A. Torrey na ibahagi sa kanya yung word of God. Then I trembled at the law I'd spurned till my guilty soul imploring turned to Calvary. Verse 3, now I've given to Jesus everything. Now I gladly own Him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. And then fourth verse, oh, the love that drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. So, yung mga verses na ito speaks of yung buhay nitong taong ito. At meron din tayong pwedeng makompose, di ba? Patungkol sa kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Okay? So, yung pag-awit ng mga pangalan ng Diyos, scriptural yan at malulugod ang Diyos. And then, letter E. Letter E. Songs of God's Word. Okay? Sabi ko nga sa inyo, pwede kayong umawit ng mga hymns. Okay? Pwede kayong umawit ng psalms. Pwede nyo lagyan ng tono yung psalms. Pwede nyo ring awitin yung mga spiritual songs, yung mga scripture songs. But dito sa pang-lima na punto natin, Songs of God's Word, buksan niyo yung Bibles niyo sa Psalm 119 verse 54. Ang sabi dito, thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage. Mga kapatid, tayo ay pansamantala lang sa mundong ito. We are pilgrims. Pero sabi dito ng psalmist, thy statutes, yung salita ng Panginoon, ang kanyang naging awitin dito sa paglalakbay niya sa mundong ito. Nakikinig pa ba kayo? Okay? So, yung gumawa ka ng lyrics at lagyan mo ng tono yan, at ang tema mo ay yung salita ng Diyos, isang mabuting paraan yan para ma-worship natin ang Panginoon sa awiting. Okay? Doon sa James chapter 5 verse 13, merong
ginagawang pag-admonish dito si James sa mga mananampalataya. Sabi niya dito, is any among you afflicted? Let him pray. Okay? Ikaw ba ay afflicted ngayon? Pray. Is any merry? Let him sing psalms. So, maganda i-apply natin yan, no? Kung malungkot ka, may affliction ka, may problem ka, pray. Is any merry? Kung masaya ka naman, umawit ka sa Panginoon. Amen? Umawit tayo sa Panginoon. Let him sing psalms. Okay? So, maraming mga scripture songs na nagawa na. Pero pwede rin nating gawan yan. Okay? Joshua 1:8, yan, scripture song. Ano pa ba yung mga scripture songs? Yung Psalm 19. Psalm 19, 7, 8, 9, and 10. Meron niyang tono. Okay? Scripture song din yan. So, yung mga verses na yan ay pwede nating awitin during our devotional hour. Pero pwede rin tayo. Tayo mismo. Kung ikaw, artistic ka, creative, di ba? Pwede mong malagyan ng sariling lyrics at lalagyan mo ng tono. Okay? So, ito yung mga tema na pwede nating gamitin sa ating prayer songs. Okay? Marahil, meron pa kayong ibang maisip, ibang tema. Pero, ang mahalaga dito, okay? Nagwo-worship tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng song. Kasi yun din naman ang gagawin natin sa heaven. Okay? For all eternity, we will praise, we will worship the Lord, we will sing praises to the Lord. Kaya, kahit wala pa tayo doon sa eternity, kahit na hindi pa tayo nakakapunta sa langit at nandun sa presensya ng Panginoon, practicein na natin. Amen? Practicein na natin. Pastor, wala kasi ako sa tono. Okay lang yun. Sa langit, nasa tono ka na. Ha? Sa langit, nasa tono na. Okay? Pero mahalaga, mga kapatid, yung ating puso. Okay? So, ang ating prayer, Lord, teach me to sing. Okay? Sing. Why? Because it is pleasant. At alam natin na pag ginawa natin yan from the heart, the Lord is pleased. Nalulugod ang Panginoon.